Laging punuan ang karinderyang ito sa tabi ng palengke. Kahit anong oras ka dumaan, may pila, mahaba, paikot, parang may libreng pagkain. Pero hindi lang dahil sa mura o masarap ang ulam kaya dinadayo. May kakaibang sarap ang mga putahe rito, yung tipong hindi mo malilimutan, yung kahit isang subo lang, hanap-hanap mo na agad. Pero sa likod ng tagumpay ng karinderyang ito, may isang kwento na hindi basta-basta kinukwento. Isang kwento ng bagong tagaluto na bigla na lang lumitaw, at kasabay ng kanyang pagdating, nagsimula rin ang mga kababalaghan. Hindi naman siya agad pinaghinalaan. Tahimik lang siya, laging nakayuko, hindi pala salita. Ang sabi ng may-ari ng karinderya, kaanak daw siya mula sa probinsya, marunong daw magluto, kaya isinama na lang nila kaysa maghanap pa ng ibang tao. At totoo nga, mula nang siya ang naging tagaluto, dumoble ang dami ng tao. Mabilis maubos ang adobo, sinigang, kaldereta, kahit yung mga dating hindi mabenta, biglang patok. Pero may ilang suki na nagsimulang mapansin ang kakaiba. Bakit daw parang iba ang lasa ng karne? Minsan masyadong malambot, minsan may lasa na parang hindi pangkaraniwan. Pero dahil masarap naman, hindi na lang nila inintindi. Hanggang sa may isang umuulit na customer ang nagtanong, anong karne gamit nyo sa menudo? Parang hindi baboy ah. Hindi siya sinagot ng cashier. Napatingin lang ito sa kusina kung nasaan ang bagong tagaluto, pero hindi na muling nagtanong ang lalaki. Ilang araw lang ang lumipas, hindi na siya muling nakita. Doon na nagsimulang mapansin ng mga tao ang mga kakaibang nangyayari. May nawawalang pusa sa paligid. Minsan aso. Tapos isang gabi, may batang naglalakad pa uwi mula sa computer shop. Nagsabing may nakita siyang babae sa likod ng karinderya, nakayuko at parang may kinakain. Sa dilim, hindi niya maaninag pero ang sabi niya, parang may dugo sa bibig nito. Akala ng mga tao, guni-guni lang. Bata lang eh. Pero kinabukasan, sarado ang karinderya. At simula noon, parang biglang tahimik ang paligid. Pero isang linggo lang ang lumipas, bumalik ang karinderya. Bukas ulit, pila ulit, parang walang nangyari. At ang tagaluto, nandoon pa rin. Tahimik. Nakayuko. Pero mas matalim na raw ang mga mata, sabi ng isang matandang suki. At mula noon, isa-isa na ulit may nawawala. Di naman malalaking balita, pero may naririnig na lang ang mga tao, uy, si ganito, hindi na daw umuwi kagabi. O kaya, may nakita raw damit na may dugo sa tabi ng ilog. Ang tanong, sino ba talaga ang bagong tagaluto sa karinderyang ito? At anong klasing sangkap ang nilalagay niya sa mga putahe? May kaugnayan ba siya sa mga nawawala? O baka siya ang dahilan? Pero teka lang. Baka hindi pa ito ang tamang oras para malaman ang buong kwento. Kasi sa susunod na bahagi, malalaman mo ang lihim sa likod ng masarap na ulam at kung paano nagiging panghimagas ang takot kapag ang tagaluto, hindi lang basta tao. Isang gabi, habang papauwi si Mang Rudy, isang basurero na laging dumadaan sa likod ng karinderya, may naamoy siyang kakaiba. Amoy sunog na karne na may halong parang panis na dugo. Tiningnan niya kung may nasisilip sa likod pero madilim. Tahimik. Ang ilaw sa loob, kulay kahel, mahina at parang kumikislap. Tumigil siya sandali. Tapos may narinig siyang tunog, parang kaluskos na may halong mumunting ungol. Hindi iyak, hindi tawa. Parang may sinasakal. Tumakbo na lang si Mang Rudy, hindi na lumingon. Kinabukasan, pinilit niyang kalimutan, pero mula noon, hindi na siya muling dumaan sa likod. Habang patuloy na dinadayo ng tao ang karinderya, patuloy din ang mga bulungan sa barangay.
May ilang umiiwas na, pero mas marami pa rin ang bumabalik dahil sa pagkain. Isang grupo ng mga kabataan ang minsang nagplano na silipin si Ana habang nagluluto. Pinakialaman nila ang bintana sa kusina at tinangkang dukutin ang kurtina. Pero sa halip na makita ang pagluluto, biglang may pumulupot na anino sa gilid ng salamin. Sobrang bilis. Hindi nila maipaliwanag kung isang lalaki ang dumating, naka-hoodie, basa sa ulan, at tila hindi taga roon. Umorder siya ng kaldereta, pero hindi niya kinain. Nakatingin lang siya sa labas, parang may hinihintay. Si Ana ang nag-abot sa kanya ng pagkain. Walang nagsalita sa kanila, pero pansin ng ibang customer, parang kilala nila ang isa't isa. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo ang lalaki at naglakad palabas. Naiwan ang pagkaing hindi niya ginalaw. Kinabukasan, nahanap ang lalaking iyon malapit sa ilog, wala ng malay. Buhay siya, pero wala ng boses. Tulala lang. Ang sabi ng doktor, wala raw nakitang problema sa katawan, pero parang na-trauma. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakapagsalita. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagsalita ang ilang dating nananahimik. Yung isa, si Tita Maring, may maliit na tindahan malapit sa karinderya. Isang gabi, bago siya magsara, may narinig siyang humahagikik sa labas. Akala niya bata lang. Pero nang silipin niya, may nakita siyang babae, nakaupo sa bubong ng karinderya, nakadamit itim, mahaba ang buhok, at nakangiti. Hindi raw pangkaraniwang ngiti. Malamig. Mapanganib. Tumingin diretso sa kanya at kumindat. Nagtago siya agad sa loob ng tindahan at hindi na lumabas hanggang madaling araw. May isang lumang matanda na minsang dumaan sa karinderya. Sinabihan si Ana, huwag mong kalilimutan ang panata mo. Walang sumagot. Tahimik lang si Ana. Pero mula ng araw na yon, mas bihira na siyang lumalabas ng kusina. Laging nakakulong sa loob at kung lalabas man, gabing-gabi na kapag wala ng tao. May ilan ding nagsabing minsang nakita siyang may kausap sa likod ng karinderya. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng lumang barong, maputla ang mukha, at tila hindi normal ang kilos. Sa pagkakalarawan, parang hindi siya lumalakad kundi dumudulas lang sa lupa. Nang tanungin si Aling Lorna tungkol dito, simpleng sagot lang ang nakuha, wala pong ibang tao dito sa likod. Lalo pang naging misteryoso ang lahat nang dumating ang isang dating taga-baryo ni Ana. Isang matandang babae na galing pa sa norte, nagtanong sa mga tao kung kilala raw ba nila ang isang Ana na marunong magluto. Nang madala siya sa karinderya, hindi na siya pumasok. Nanatili lang siyang nakatingin mula sa labas. Sabi niya, hindi na siya si Ana. Kung ano man yan, iba na yan ngayon. Wala na raw siyang magagawa kundi magdasal na lang. Tapos umalis siya, iniwan ang isang maliit na supot ng asin sa harap ng karinderya. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadami ang hindi na nagpapakita sa karinderya. Hindi dahil ayaw nila sa pagkain, kundi dahil hindi na nila mapigilan ang kilabot. Pero ang iba, kahit alam na nila ang mga bulong-bulungan, bumabalik pa rin. Nakasanayan na raw nila ang lasa. Hindi na raw sila ganun kagutom kapag kumain doon. Parang busog na busog sila agad, kahit konti lang ang kinain. Minsan nga, parang lumalakas sila pagkatapos. Pero kapalit ng sarap, laging may kapiling na kaba. Laging may tanong sa isipan nila, totoo ba ang mga kwento? Ano bang niluluto dito? Ang karinderya ay nananatiling bukas. Ang pila, di na kasing haba ng dati, pero may mga bago namang mukha. Mga hindi kilala ng mga taga rito. Mga mukhang hindi galing sa barangay.
Tahimik sila, laging nakasuot ng madidilim na damit at halos hindi nagsasalita. Pero kilala nila si Ana. At si Ana, kilala sila. Hindi mo maririnig ang kanilang pangalan, pero madalas silang bumalik. Parang may ugnayan. Parang may lihim silang hindi bahagi ng mundo ng ordinaryong tao. At kung minsan, kapag nakatingin ka kay Ana habang nakatalikod siya't nagluluto, mapapansin mong gumagalaw ang balikat niya nang hindi ayon sa galaw ng katawan. Parang may pumipintig na buhay sa ilalim ng kanyang balat. Parang may ibang nilalang na nakatira sa kanya. Pero pag lumingon siya't mumiti, parang wala lang. Mapayapa. Maganda pa nga. Pero malamig. Malalim. Parang ngiting hindi nauubos, pero punong-puno ng sikreto. Sa bawat kutsara ng ulam mula sa karinderya, may tanong kang gustong itanong, pero pinipigilan mong itanong. Dahil baka pag nalaman mo ang sagot hindi mo nakayanin ang totoo. Mas mabuting hindi mo alam. Mas mabuting tahimik ka na lang. Kagaya ng iba. Kagaya ng mga hindi na nakita muli. Pero ang tanong, hanggang kailan magiging lihim ang lahat? Hanggang kailan mananatiling tahimik si Ana? At kung sakaling dumating ang araw na siya mismo ang lumapit sa iyo, nakangiti, may dalang ulam, at titingin diretsyo sa mata mo, kakainin mo pa ba? Hindi pa ito ang wakas. Sa susunod, matutuklasan mo kung ano ang ugnayan ng mga dumadalaw kay Ana, at kung sino ang tunay na nawawala sa likod ng karinderyang dinadayo ng lahat. Habang patuloy ang karinderyang dinadayo ng tao, may isang hindi mapakaling binata sa kabilang barangay, si Joel, isang freelance photographer na madalas gumala para sa mga street photo at local stories. Narinig niya mula sa pinsan niya ang tungkol sa karinderyang laging pinipilahan. Sabi pa nito, masarap daw sobra ang pagkain, pero may misteryo sa likod. Hindi na raw pangkaraniwan ang lasa. Minsan, parang may addictive na epekto. May iba raw na gustong-gusto ang ulam, pero hindi na bumabalik sa bahay. Tila ba may nababago sa kanila? Si Joel, likas na curious, nagdesisyon na puntahan ito, dala ang kanyang lumang kamera at maliit na recorder. Plano niyang gumawa ng simpleng vlog, hindi niya alam na mas lalalim pa pala siya sa kwento. Unang punta niya sa karinderya, tanghaling tapat. Hindi na masyadong mahaba ang pila, pero pansin niya agad ang katahimikan. Walang gaanong ingay. Parang lahat ng tao, abala lang sa pagkain. Walang tawanan, walang kwentuhan. Lahat seryoso. Tila ba naka-hypnotize? Umupo siya sa sulok at umorder ng sinigang. Habang hinihintay, binuksan niya ang kamera sa lamesa, pinatong lang, parang di pansin. Tiningnan niya ang paligid, sinipat ang mga mukha. May matandang babae sa kaliwa niya na parang wala sa sarili, habang ngumunguya. May lalaking nakaitim na jacket sa may bintana, hindi kumakain pero titig lang sa kusina. At may isang bata na tahimik lang na nakaupo, hawak ang kanin pero hindi gumagalaw. Parang multo sa sariling katawan. Nang ilapag sa kanya ang sinigang, agad niyang naamoy ang sabaw, maalat, maasim, pero may halong amoy na hindi niya maipaliwanag. Parang may sangkap na hindi sa karaniwang kusina. Tinikman niya. Masarap na. Hindi lang masarap, may sipa. Yung tipong mapapapikit ka habang ninunguya. Pero habang kumakain, napansin niya ang isa pang bagay. Ang init ng katawan niya. Parang biglang umakyat ang dugo sa mukha, nag-init ang batok, at nag-iba ang tibok ng puso. Parang may kakaibang enerhiya. Tumigil siya. Umiling. Tumingin sa paligid. Lahat ay parang hindi napapansin ang nararamdaman niya.
Sa likod ng karinderya, natanaw niya si Ana. Nakatayo lang sa pintuan ng kusina, nakatingin sa kanya. Walang ekspresyon. Parang alam niyang may kakaiba kay Joel. Hindi siya ngumiti. Hindi rin lumapit. Nakatitig lang. Para bang binabasa siya. Dali-dali niyang inilagay ang kamera sa bag at nagpasya na lang na umalis. Pag-uwi niya, napansin niyang may bahagyang gasgas ang balat niya sa may batok. Hindi niya alam kung kailan niya nakuha. At ang mas nakakapagtaka, parang may bakas ng uling sa kuko niya. Hindi naman siya humawak ng apoy o lupa. Hindi rin siya pumasok sa kusina. Kinabukasan, binalikan niya ang footage. Walang gaanong nakuha. Pero may isang frame, isang mabilis na paggalaw sa may pintuan ng kusina. Hindi si Ana. Isang aninong parang dumaan at nawala agad. Parang isang nilalang na hindi tao. Nag-freeze ang video sandali sa parteng yon, tapos bumalik sa normal. Paulit-ulit niya itong pinanood. Walang duda. May hindi tama. Habang abala si Joel sa pagsaliksik, sa kabilang bahagi naman ng barangay, si Mang Isko, isang retiradong tanod, ay nagsisimula ng magduda. Isa siya sa mga naunang suki ng karinderya, pero mula nang mawala ang pamangkin niyang si Carlo, nag-iba na ang tingin niya sa lugar. Si Carlo, 16 na taong gulang, mahilig sa lutong ulam. Isang araw, sinabi nitong kakain muna sa karinderya bago umuwi. Hindi na siya nakita kinabukasan. Nagsumbong sila sa barangay, naghanap pero walang bakas. Ang huling nakita ng mga tao, kumakain siya ng ginisang atay sa harap ng karinderya. Simula noon, naging tahimik si Mang Isko, pero palihim siyang nagbabantay tuwing gabi. May dalang flashlight, at kung minsan, may kutsilyo sa loob ng kanyang jacket. Naniniwala siyang may tinatago sa loob. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa kanto malapit sa karinderya, may narinig siyang mahinang pag-iyak. Hindi sigaw. Hindi hiyaw. Parang iyak ng taong hindi makagalaw. Sinundan niya ang tunog papunta sa bakanteng lot sa likod. Madilim. Mahangin. Pero may liwanag mula sa bintana ng karinderya. Nakasindi pa. Napansin niya ang mga tuyong dahon sa lupa, nagkumpol sa iisang bahagi. At sa gitna nito may marka sa lupa. Bilog, may mga simbolo, parang lumang sulat. Hindi niya maintindihan pero naramdaman niyang hindi ito basta-basta. Sa loob ng karinderya, si Ana ay may hawak na mangkok. Nakatayo siya sa gitna ng kusina. Nakapalibot sa kanya ang mga garapon na puno ng kulay itim at pula na likido. Sa paligid, may mga papel na may sulat sa wikang hindi Tagalog, hindi rin English. Para bang isang sinaunang panalangin. May usok na nanggagaling sa kalan, kulay dilaw, mabango pero may pait. Tumingin siya sa maliit na salamin sa gilid, at sa refleksyon niya, may aninong dumaan sa likod niya. Hindi siya nagulat. Sanay na siya. Isa sa mga panauhin ang dumaan. Hindi basta espiritu, kundi mga nilalang na nakatali sa karinderya. Mga nilalang na minsan ay tinatawag, minsan ay kusa ng dumarating. Habang umiikot ang mga pangyayari, lalong lumalalim ang misteryo sa pagitan ni Ana at ng mga nawawala. Parang may koneksyon. Pero walang makapagsabi kung bakit siya nariyan, kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagluluto, at kung bakit tila may kapalit ang bawat putahe. Isang sakripisyo? Isang alay? O baka isang kasunduan? Sa susunod na araw, may isang batang babae na pumunta sa karinderya. Hindi siya umorder. Tumayo lang siya sa gilid, hawak ang laruan niyang manika.
Sabi niya sa cashier, "Ate, nasaan po si Kuya Carlo?" Dito daw siya dinala ng babae na nakaitim. Nagkatinginan ang mga staff. Walang sumagot. Tiningnan nila si Ana pero wala pa siya. Tahimik lang ang bata tapos umalis. Naiwan ang manika niya sa lamesa. Nang pulutin ng isang staff, may dugo sa palad ng laruan. Hindi marami. Isang patak lang. Pero sapat para maramdaman nilang may hindi karaniwang nangyari. At habang lalong lumalalim ang gabi, isa-isa nang lumilitaw ang mga panauhin ni Ana. Mga dating hindi napapansin pero ngayon ay bahagi na ng kwento. Si Joel, si Mang Isko, ang batang babae, ang matandang babae mula sa probinsya, lahat sila konektado. Lahat sila may kanya-kanyang piraso ng kwento. Pero walang isa man sa kanila ang nakakaalam ng kabuuan. Ang tanong ngayon, ano nga ba talaga ang ugnayan ng karinderya, ni Ana, at ng mga nawawala? Anong klaseng kwento ang nasa likod ng bawat ulam na inihahain? At sa dulo ng lahat ng ito, sino ang kakainin? Si Joel ay hindi na mapakali. Araw-araw, habang pinapanood niya ang video clips mula sa karinderya, mas lalo siyang nahuhulog sa palaisipan. Hindi na ito basta content para sa vlog. Pakiramdam niya may papel siyang dapat gampanan. May isang gabi, habang binabalikan niya ang footage, napansin niya ang pattern. Tuwing may nawawala, may ulam na biglang nauubos sa menu. Parang may kapalit. At laging si Ana ang huling makikitang lumalapit sa nawawalang tao. Isa pa, napansin niyang hindi na pareho ang itsura ng babae. Sa unang video, si Ana ay tila mahinhin, simple lang. Pero habang tumatagal, ang ngiti niya ay mas humahaba, ang mata niya ay mas lumalalim. Hindi niya alam kung siya lang ba ang nakapapansin. Pero malinaw ang isang bagay, may nagbabago. At hindi ito likas. Samantala, si Mang Isko ay nakatanggap ng liham. Walang lagda, walang pangalan. Isang piraso lang ng papel na may sulat kamay, kung gusto mong mahanap si Carlo, bumalik ka sa gabi ng Huwebes. Mag-isa. Napalunok siya. Ayaw na niyang bumalik sa lugar na yon, pero kung may kahit katiting na pag-asa, kakapitan niya ito. Dinala niya ang dating kwentas ni Carlo, yung may maliit na krus. Isinuksok niya sa bulsa. Sa gabing yon, tahimik ang paligid. Wala nang pila sa karinderya. Pero bukas pa rin. May ilaw sa loob. Sa likod, may usok. Hindi mula sa lutuan, kundi sa lupa mismo. Amoy insenso, may halong matapang na sangkap. Pumasok siya. Walang ibang tao. Naroon si Ana, nakatalikod. Humahalo ng niluluto. Tila hindi nagulat nang marinig siyang pumasok. Hindi muna siya nagsalita. Nilapitan niya ang counter. Nasaan si Carlo? Tanong niya. Walang sagot. Tumigil sa paghalo si Ana. Dahan-dahan siyang humarap. Hindi mo pa handang malaman ang tanging sinabi nito. Pero ang tono niya, hindi boses ng karaniwang babae. Mababa, malamig, at parang doble, dalawang tinig sa isang bibig. Napaatras si Mang Isko. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o lalaban. Pero bago pa siya makagalaw, may narinig siyang kaluskos mula sa kisam. Tumagilid siya, sumilip. May gumagapang sa dilim, parang hayop, pero may anyong tao. Nang dumapo ito sa lupa, nakatayo ito sa apat na paa, nanginginig, at may balat na parang tuyong dahon. Tiningnan siya nito, pero hindi lumapit. Tumayo si Ana, inilapit ang mangkok sa nilalang. Kumain ito. Humigop. At mula sa bibig nito, lumabas ang boses ni Carlo. Tito, bulong nito.
Tulungan mo ako, muntik nang mawalan ng ulirat si Mang Isko. Pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang malaman ang totoo. Tumakbo siya palabas, dala ang kwentas. Naiwan sa loob ang boses ng pamangkin niya, paulit-ulit na humihingi ng tulong. Habang nangyayari ito, si Joel naman ay nakahanap ng lumang dokumento mula sa munisipyo. Isang matandang babae ang tumulong sa kanya, isang dating clerk na mahilig sa mga kasaysayang hindi na binabanggit. Ayon sa record, matagal nang may nakatayong bahay sa mismong kinatatayuan ng karinderya. Hindi ito karinderya noon, kundi isang bahay-alay, isang lugar kung saan may ginagawang ritual tuwing may taggutom o epidemya. Ang nagmamay-ari noon ay isang babaeng nagngangalang Maria Ana. Isa siyang mananambal, pero ayon sa ibang ulat, siya rin daw ang sinisisi sa mga nawawalang bata noon. Nang matuklasan ng mga tao ang lihim niya, sinunog nila ang bahay kasama siya. Pero ang katawan, hindi nahanap. At ang huling nakita, may nilalang na lumabas mula sa apoy, isang aninong tumalon papunta sa gubat. Napaupo si Joel. Maria Ana. Ana. Pareho. At kung tama ang hinala niya, hindi lang basta tagaluto si Ana. Siya ang tagapangalaga ng isang lumang panata. Isang kasunduan para sa pagkain, kapalit ay kaluluwa. At ang mas malala pa, ang mga kumakain unti-unting nagiging parte ng kasunduan. Sa mga sumunod na araw, mas kakaiba na ang nangyayari. May mga batang biglang nagkakasakit pagkatapos kumain sa karinderya. Hindi lagnat, hindi ubo. Kundi parang natutulala. Titig lang sa pader. Hindi kumikibo. Hindi natutulog. At sa mga panaginip ng ilan sa kanila, pareho ang sinasabi, may babaeng humahawak sa kanila habang natutulog. May mainit na hininga sa batok nila. May boses na paulit-ulit na bumubulong, pumili ka, dito na nagkaisa sina Joel at Mang Isko. Kailangan na nilang gumawa ng hakbang. Hindi nila alam kung anong klaseng nilalang si Ana, pero malinaw na hindi siya karaniwang tao. Binalikan nila ang matandang babae na dating clerk. May ibinigay ito, isang lumang anting-anting, gawa sa buto ng hayop at balahibo. Sabi nito, isa lang ang paraan para maputol ang ugnayan, ang sirain ang puso ng lugar, ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Pero hindi raw ito madali. Dahil ang puso ng lugar hindi palaging isang bagay. Minsan, ito'y tao. Minsan, ito'y alaala. At minsan ito ay isang kasalanan. Kinagabihan, bumalik sila sa karinderya. Si Joel, may dalang kamera at recorder. Si Mang Isko, ang kwentas ni Carlo at ang anting-anting. Pero paglapit nila, hindi na ito mukhang karinderya. Ang bubong ay parang humahaba. Ang bintana ay tila may mata nagbabantay. At sa pinto si Ana. Hindi na siya nakangiti. Nakasuot siya ng itim na bestida, ang mata niya'y pula, at ang balat niya ay parang pumutok na kahoy. Sa likod niya may liwanag mula sa apoy. Pero hindi naglalaban. Tahimik lang. Parang naghihintay. Pumasok sila. Ang sahig ay mainit. Ang hangin ay parang may dalang panaghoy. Sa gitna ng kusina may malaking palayok. Umaalon ang laman nito. Parang buhay. Tiningnan ni Joel ang paligid, hawak ang kamera. Sa screen, nakita niya ang mga aninong dumarami sa paligid. Hindi niya nakikita sa mata. Pero malinaw sa lente. At isa-isa, lumalapit sa palayok. Tumitingin kay Ana. Parang may ritual. Si Mang Isko naman, dahan-dahang inilabas ang anting-anting. Nangaligkig si Ana. Napaatras.
Hindi mo alam ang ginagawa mo, sabi nito. Pero bago pa sila makalapit, may malakas na tunog. Ang sahig ay parang bumuka. Mula sa ilalim, may ilaw na kulay berde. Mabilis itong lumaki. Sa isang iglap, ang buong karinderya ay parang naging ibang mundo. Ang mga pader ay may mga mukha, ang kisam ay parang humihinga. At ang palayok unti-unting umaangat. Sa ibabaw nito, unti-unting lumilitaw ang isang imahe, mukha ng isang batang lalaki. Si Carlo. Hindi nila alam kung ililigtas nila siya o huli na ang lahat. Ang anino ni Ana ay lumaki. Ang tunog ng mga aninong nilalang ay lumalakas. At ang palayok parang gusto ng sumabog. Sa sandaling iyon, alam nilang ito na ang simula ng katotohanan. At sa dilim ng karinderya, may isang tanong na pumipintig sa hangin. Sino ang tunay na alay at sino ang kusang pumasok sa bitad? Habang umiikot ang palayok sa gitna ng karinderya, si Joel ay tila natutulala sa imahe ni Carlo na unti-unting lumilinaw. Pero isang bagay ang biglang pumasok sa isip niya. Bakit mukha lang ni Carlo ang naroon, at hindi ang buong katawan? Parang multo lang siya na gumagala sa loob ng apoy. Bago pa man siya makalapit, bigla siyang hinila ni Mang Isko. Tingnan mo, sabay turo sa likod ng karinderya, sa lumang pader na may basag. Sa gitna ng bitak, may nakasuksok na litrato, isang luma, kupas na kuha ng isang pamilya. Laking gulat ni Joel nang makitang nasa litrato si Ana, pero hindi bilang tagaluto. Nandoon siya bilang batang babae, hawak-hawak ng isang babae na kahawig niya, at katabi nila si Joel. Napalunok siya. Biglang bumalik sa alaala niya ang mga gabi ng pagkabata sa probinsya, kung saan sinasabi ng ina niya na may kapatid siyang nawala. Kapatid na hindi niya nakilala, pero palagi raw may matinding koneksyon sa kanya. Si Ana. Pero kung si Ana ang kapatid niya, bakit tila hindi siya natatandaan nito? At higit sa lahat, bakit siya tila parte ng lahat ng ito? Parang ang bigat ng hangin bigla. Parang siya mismo ay hinahatak ng karinderya, hindi lang para mag-imbestiga, kundi dahil may utang siyang dapat bayaran. Sa gitna ng kaguluhan, ang apoy sa palayok ay naging mas marahas. Mula sa loob nito, may mga kamay na umaabot, hindi basta apoy, kundi kaluluwang hindi matahimik. Humihingi ng tulong. Nagsusumamo. Si Ana, na ngayon nakatayo sa itaas ng palayok, ay biglang nagsalita. Hindi ikaw ang dapat lumaban sa akin, Joel. Ikaw ang susi. Tumitig ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Hindi galit, hindi galak, kundi kalungkutan. Akala ko, hindi ka babalik, dagdag ni Ana. Pero ngayong narito ka, hindi mo na ako pwedeng iwan. Sa isang iglap, ang paligid ay tila huminto sa pagdalaw. Parang ang karinderya ay huminga ng malalim, naghahanda sa susunod na hakbang. At sa pusod ng dilim, isa pang boses ang nagsalita, hindi kay Ana, hindi kay Joel. Isang boses na mula sa ilalim ng lupa, ang ulam ay hindi lang pagkain. Ito'y alaala. At oras na para singilin ang lahat ng nakalimot. Ang paligid ay parang sumabog sa init. Mula sa apoy ng palayok, unti-unting umangat ang katawan ni Carlo, hindi na multo, hindi na anino, kundi mismong katawan niya, buo pero tila wala sa sarili. Nakapikit, nanginginig at tila lumulutang. Si Mang Isko agad na sumigaw, Carlo. Bumalik ka, anak. Pero hindi tumugon ang bata. Sa halip, ang mga kamay ng iba pang kaluluwa ay humawak sa kanya, pilit siyang ibinabalik sa apoy. Napatakbo si Joel, hawak ang anting-anting, sabay itinapat sa palayok. Biglang umuga ang buong lugar. Isang sigaw ng daan-daang tinig ang naghalo,
parang may pumipiglas mula sa loob ng lupa. Si Ana, lumuhod sa gilid, hawak ang ulo niya. Hindi ko na kaya. Joel, tulungan mo ako, bulong niya. At doon niya napagtanto, hindi si Ana ang kalaban. Isa rin siyang bihag. Ang nilalang na gumising sa ilalim ng karinderya ay mas matanda pa sa kanya, mas malupit. Ginamit lang siya bilang tulay, bilang tagaluto ng mga alay. Ang tunay na puso ng kasamaan ay ang lugar mismo, ang bahay-alay na noon pa man may uhaw na hindi mapunan. Si Ana ay pinilit lang manatili, ikinulong sa isang kasunduang hindi niya ginusto. Hawak ang kwentas ni Carlo at ang anting-anting, nilapitan ni Joel ang apoy. Kung ako nga ang susi, kunin mo ako, sigaw niya. Sa isang iglap, lumipad papunta sa kanya ang lahat ng apoy, nilamon siya ng liwanag. Tumigil sa pag-ikot ang palayok. Tumahimik ang paligid. Si Joel ay nawalan ng malay. Pagmulat niya, nasa labas na siya ng karinderya. Gabi pa rin pero tahimik na. Wala nang apoy, wala na ring si Ana. Si Carlo, nakaupo sa tabi niya, gising at umiiyak. Tito, salamat, bulong niya. Dumating ang ilang tao, mga dating nawawala, gising na, parang nawala sa trance. Lahat sila, tila binura ang sakit. Parang gumaan ang paligid. Pero habang papalayong naglalakad si Joel at Carlo, may isang batang babae na nakatayo sa loob ng karinderya, nakasilip sa bintana. Kamukha ni Ana, bata pa lang. Nakangiti. At sa gilid ng labi niya may bakas ng sabaw. Bago sila tuluyang makalayo, narinig ni Joel ang mahinang bulong sa hangin, hindi lahat ng niluluto ay kailangang kainin. Habang naglalakad sina Joel at Carlo pauwi, hindi pa rin makapaniwala si Joel sa lahat ng nangyari. Parang isang panaginip na hindi mo alam kung masama o mahalaga. Tahimik si Carlo, nakahawak lang sa kanyang braso, parang ayaw na siyang bitiwan. Ilang beses siyang napalingon sa karinderya, na ngayoy parang isang abandonadong kubo lang. Walang ilaw, walang usok, walang amoy ng ulam. Parang walang nangyari. Pero pareho nilang alam, may nangyari, at hindi na maibabalik sa dati ang lahat. Pagdating nila sa bahay, agad silang sinalubong ng ina ni Carlo. Yakap agad, luha agad. Hindi na siya nagtangkang magtanong. Parang naramdaman na lang niya na sapat nang makauwi ang anak niya. Sa loob ng bahay, doon lang tuluyang bumigay si Joel. Umupo siya sa sahig, nakasandal sa pader, tahimik. Bumalik sa isip niya ang huling eksena, ang batang si Ana na nakasilip sa bintana, may bahid ng sabaw sa labi, nakangiti na parang walang nangyaring masama. Doon niya naisip, hindi pa tapos ang lahat. Maaring nawala ang karinderya, pero ang pinanggalingan nito, ang ugat ng kasamaan, ay baka nananatili pa rin. Lumipas ang mga araw. Si Carlo ay unti-unting bumalik sa normal. Nakikipaglaro na ulit, nakakakain, at bumalik na sa eskwela. Pero tuwing gabi, hinihiling niyang matulog si Joel sa tabi niya. Baka bumalik si Ate Ana, bulong niya minsan. Hindi sumagot si Joel, pero ramdam niyang hindi lang takot ang naroon, may bahagi ng bata na nalungkot din sa pagkawala ng babae. Marahil, sa kabila ng lahat, naging mabait din ito sa kanya kahit papaano. Isa itong komplikadong alaala na hindi basta mabubura. Si Joel naman ay bumalik na sa pagba-vlog. Pero hindi na siya gaya ng dati. Hindi na siya naghahabol ng views o trending content. Sa halip, nagsimula siyang gumawa ng mga video tungkol sa mga alamat, misteryo, at kasaysayang hindi na pinag-uusapan ng karamihan. Hindi para takutin ang tao, kundi para paalalahanan sila na may mga bagay na mas malalim pa sa nakikita. Na hindi lahat ng sikat o pinipilahan ay ligtas.
At hindi lahat ng tahimik ay walang tinatago. Isang araw, may natanggap siyang email. Walang pangalan, walang subject. Pero may attached photo, isang bagong tayong karinderya sa ibang bayan, iba ang pangalan pero pamilyar ang disenyo. At sa loob, isang babaeng nakaputing apron, nakangiti sa kamera. Hindi si Ana, pero may hawig. Mula noo hanggang paraan ng paghawak sa sandok. Muli siyang napaupo. Naisip niya, baka nga hindi isang nilalang lang ang gumagalaw sa likod ng lahat. Baka sistema na ito, paulit-ulit na kwento sa iba't ibang mukha. Bumisita siya kay Mang Isko kinabukasan. Doon niya ibinahagi ang natanggap niyang email. Tahimik lang ang matanda, nakatingin sa litrato. Anak, minsan, ang kasamaan hindi mo na kailangan hanapin. Kusang dumarating yan kapag may gutom, hindi lang sa tiyan, kundi sa puso ng tao. Tumango si Joel. Alam niya, tama ang matanda. Lahat tayo may kahinaan, may pagkagutom sa iba't ibang bagay, pera, katanyagan, pagmamahal, pagkilala. At minsan, kapag ang gutom na yon ang pinairal, handa tayong kumain ng kahit anong ihain sa atin, kahit hindi natin alam kung saan galing. Sa mga sumunod na linggo, gumawa si Joel ng documentary series tungkol sa kwento nila. Hindi niya pinangalanan ang lugar, ni hindi niya binanggit ang tunay na karinderya. Pero ginamit niya ang istorya nila para ipakita sa mga tao na may mga kwento sa likod ng mga bagay na tinatangkilik natin araw-araw. Bagong tagaluto, pinipilahang karinderya, kwentong aswang, true story, ang title ng una niyang video. Marami ang nakapanood, marami ang nagkomento, may naniwala, may nagduda, pero mas marami ang nagsabi na ramdam nila ang totoo sa kwento. Dahil doon, unti-unting bumalik ang sigla ni Joel. Hindi na siya naghahanap ng mga kwento. Ang mga kwento na mismo ang lumalapit sa kanya, mga taong may karanasan sa kakaiba, mga alaala ng baryo na matagal nang nalimot, at mga panaginip na paulit-ulit na bumabalik. Isa lang ang panata niya ngayon, ikwento ang hindi na ikinukwento. Itala ang hindi na binibigyan ng pansin. Dahil sa bawat kwento, may bahagi ng katotohanan na natatanggal ang takip. At baka, sa isang banda, mailigtas pa ang ilan sa atin sa susunod na karinderya na bubukas. Sa huling bahagi ng kanyang vlog series, tumayo siya sa lugar kung saan dating nakatayo ang karinderya. Wala nang bakas, puro damo na lang at tuyong kahoy. Tumingin siya sa kamera at nagsalita, hindi ko alam kung totoo lahat ng nakita ko, o kung bahagi lang ito ng mas malawak na kwento. Pero isang bagay ang malinaw, hindi lahat ng gutom ay dapat punan. Minsan, ang pinakadelikado sa lahat ay yung handa mong kainin nang hindi mo tinatanong kung anong niluto. Nakatitig lang si Joel sa kamera ng ilang segundo. Walang musika, walang edit. Tapos, umiti siya ng mahina, sabay lakad palayo sa gitna ng damuhan. Sa dulo ng screen, habang unti-unti siyang nawawala sa frame, may isang piraso ng papel na tinangay ng hangin. Sa harap nito, may isang sulat kamay, salamat sa pagkain. Doon na natapos ang video. Tahimik. Simple. Pero sapat para magpaiwan ng kilabot at tanong sa bawat nanonood. At sa comment section, isa ang paulit-ulit na tanong, bubuksan ba ulit ang karinderya? At habang binabasa ni Joel ang mga komento, biglang may nag-pop up na bagong email. Walang subject. Walang pangalan. Isang attachment lang. Litrato ng bagong menu. Sa ibaba may isang linya, libreng tikim sa bagong bukas na sangay. Napangiti si Joel. Hindi dahil natuwa siya, kundi dahil alam niyang hindi pa tapos ang lahat. At sa huling pagkakataon ng gabing yon, binulong niya sa sarili, minsan,
mas mabuting gutom kaysa busog na di mo alam kung anong nilamon mo. Sa katahimikan ng kanyang silid, habang pinapatay niya ang ilaw, nanatiling bukas ang mata ng kamera. Tuloy lang ang pag-ikot ng lente. Dahil ang kwento hindi natatapos. Lumilipat lang ng lamesa,